Yun guys, magandang update nga pala no. Sa ngayon, naglabas si Canada ng bagong update yung mga caregiver na mag-a-apply papuntang Canada. Yun guys, magano nga pala kami ngayon, magbabike ng mga anak ko. Kasi nagyaya sila eh. So tayo nga guys, nakalib tayo ngayon kasi gawa nung nanganak si Mrs. Nakalib tayo ng 2 months. Wala tayong trabaho. Kalamunin tayo ngayon. Kaya pasok na tayo, wala tayong trabaho kasi pinaplagaan natin si Mrs. ngayon. At saka yung baby. Sabi ko, hindi ako babalik ng trabaho hanggat di sila okay dalawa, no? Si baby okay naman. Si Mrs. lang yung pinapalakas natin kasi pagka bumalik ako ng trabaho, kailangan niyang alagaan si baby, di ba? Dapat meron siyang sapat na lakas para malagaan yun. Salita naman kami. Ngayon, naalis kami ng mga anak ko at magbabay kami sa labas. Samahan niyo ako ha. Malamig nga pala ang panahon ngayon dito, no? Maano na siya, June na eh. Medyo parang spring pa rin yung weather niya. Malamig yung simoy na hangin, karit yung araw. Kaya magagakit ako. Magbabike kami. Samahan ako ng mga anak ko. Tatlo kami. Kasi hindi pa naman pwede isama yung asawa ko tsaka yung baby ko, di ba? Magbike. Kaya tatlo muna kami ng mga anak ko magbike. Hello kuya. Ando na, ready na yung water helmet? Yeah. Water. Guys, dito nga pala yun. Babay kami ng mga anak ko. Huli na doon si JJ kasi may S. Tarantay namin sa dun sa corner ng block ng street doon. Tayo namin sa dun. Babay kami. Medyo maganda yung panahon, malamig. Sana hindi umulan kasi medyo cloudy. Pero check naman namin yung weather. Hindi naman siya ulan. Mas mamaya magkwentuhan tayo sa update na meron si Canada ngayon, no? Okay guys, thank you. Dito kami, nagbabike. Malapit lang sa amin to. Pero bababain namin yung side ng river landing ng Saskatoon. At doon kayo magbabike kasi meron dong trail. Kami magti-trail. Last year kasi nagbike kami, hindi pa naka-mountain bike yung bunso ko. Kaya nahirapan pa siya. Ngayon naka-mountain bike na siya, madali na lang sa aming tatlo mag-bike. Horse dito. May bidding ng horse sa loob ng Maryland Park. Yan, gaganda ng kabayo. Laki. Healthy. Yan, lalaki. Alam mo, nasa Tagaytay ka lang. Hindi ko alam kung may horse bidding o horse racing. Pero madalas horse racing dito September, October. Ayun mga kasama ko. JJ, Alex and JJ. Ito kami. Ito na ba? Medyo cloudy siya. Checkpoint namin ulit. JJ. Ito si Alex. Nag-rest muna kami dito. Yun guys, magandang update nga pala no, sa Canada ngayon. I-update lang namin kayo kung yung mga caregiver sa Pilipinas na sakali mag-apply. Dito nga pala sa amin sa Saskatchewan, Saskatoon. Ito pala yung mayroong pinakamalaking
care home dito, no? Maraming care home kasi dito sa lugar namin. Talagang dikit-dikit ang mga care home dito. Kaya ngayon, naglabas si Canada ng bagong update, yung mga caregiver na mag-a-apply papuntang Canada. Kung pupunta sila dito, automatic, permanent resident na. Hindi na sila mag-a-apply ng worker permit o mga ano pa, processing. Kaya kung mag-a-apply kayo sa mga agency sa atin, at least alam nyo na. Baka mamaya singilin pa kayo ng kung ano-ano ng mga agency natin sa Pilipinas. Di ba? At least meron kayong update na naglabas si Canada ng bagong gano'n, no? Pagka caregiver ang ina-apply mo, automatic permanent resident ka na. PR application ka na kaagad. Hindi ka na mag-worker permit or temporary worker, hindi na. Kaya maganda yun yung pinakapas na pwedeng gawin kung mag-apply ka ng Canada, no? Okay guys, enjoy ulit tayo, magbabalik tayo ulit. Kasi update ko kayo kung ano yung mga trabaho na meron ng caregiver dito, no? Okay. Yun nga pala, nag-exercise si Kuya, no? Kasi nagpe-prepare siya sa game niya. Si Kuya Alex. Kaya talagang wino-workout niya yung katawan niya para maging kondisyon. Iba yung mga bata dito, pagkadating sa sports, medyo dedicated sila masyado. Yun ang nakikita ko sa mga bata rito. Masyado silang dedicated pagdating sa sports. Kaya sumama siya sa akin mag-bike. Sabi niya, bike tayo pa kasi ang ganda daw exercise yun sa ano niya, stamina niya. Kaya sinama ko siya mag-bike. Pag nag-bike talaga ako, malayuan. Pag ako lang mag-isa, malayo talaga yung binabike ko. Yan nga guys, no? Pagka caregiver ka nga pala rito, sa care home ka, kailangan kung mag-apply kayo sa Pilipinas, i-check nyo mabuti kung yung applyan nyo, kalimbawa, testa, malamang accredited talaga yan Canada. Kaya kailangan kumpletuhin yung mga supporting documents nyo, mag-apply kayo kasi hindi naman basta-basta, di ba? Kung mag-apply kayo ng caregiver dito, no? Siyempre, i-check talaga nila yan. Kung nag-undergo talaga kayo ng training, o baka pinagawa lang sa recto yung certificate nyo, kailangan talagang pag sinabak kayo rito, talagang maraming trabaho rin talaga ang gagawin nyo pagka-caregiver. Kasi iba naman talaga ang trabaho sa ibang bansa, no? Kaya talagang kung magte-training kayo, yung mga accredited talaga. Tsaka hindi rin kayo mahirapan pagdating sa trabaho kasi mas maganda rin kung maganda yung training na pupuntahan nyo, di ba? Sensya na guys, hinihingal na tayo. Sa gitna pa lang tayo nagbabike. Kasi yung hangin malakas sa lubong sa atin. Kaya maganda rin kasi habang nagbabike tayo, nagkakwentuhan tayo. Ayan mga anak ko. Nawala na yung S ng anak ng isa. Maganda yung paligid dito puro puno. Saka maganda yung simoy na hangin. Yun nga guys, kung caregiver ka ba, ano ba yung mga trabaho mo? Siyempre, mga seniors, yung mga alagaan mo rito, di ba? Mga retired. Meron din ibang mga caregiver dito na sa bahay lang sila nag-aalaga. Yung mga nakakilala ko rito, sa bahay lang, mismong bahay lang. Yung iba kasi talagang malaking building, kwarto-kwarto, inaalagaan nila yung mga seniors. Meron naman parang buong bahay, tapos ang laman, puro seniors din, retired. Depende sa mapupuntahan nyo, no? Kasi iba-iba rin yung mga style ng businesses dito, ng mga pagdating sa mga caregiver, no? Care home. Yun lang, bibigyan ko lang kayo ng update na para at least pag nag-apply kayo dito at baka sakali kayo, yun yung pinaka-latest na update ni Canada. Yung hindi na kayo kukuha. Kasi ano ba yung temporary worker na kung sakaling hindi kayo mabigyan ng permanent na ganong style na ginawa nila, no? Yung temporary, apply muna kayo ng temporary worker, di ba? Tapos yun, pagka tapos na ng years na trabaho nyo, mag-apply ulit kayo, doble gastos, di ba? Unlike nung sa caregiver ngayon na update nila, automatic, PR ka na. I don't want to. Okay. Yan, say something story, okay? Yan, dito kami at nag-break. Re-relax kasi ang ganda ng silungan namin, no? Yan. Punta nyo sa likuran namin. Yung sinisilungan namin. Napaligiran kami ng malagong mga puno. Tapos maririnig mo lang yung huni ng ibon. Nga pala guys, isa pa dun sa updates regarding dun sa caregiver program ng Canada ngayon na nilabas nila, no? Medyo mas pinadali pa nila. Hindi lang sa permanent resident na application mo pag punapunta ka rito. Dati kailangan pa nila ng college level, di ba? Ngayon hindi na, kahit high school grad ka, basta meron kang certificate at experience ng caregiver,
pwede ka, qualified ka. Halimbawa, kapag graduate mo ng high school sa atin, at balak mong kumuha ng caregiver sa TRESDA, tapos kumuha ka ng konting experience, qualified ka na. Tsaka yung level ng English nila, dati kasi is level 5, yung English level nila ang kinukuha ngayon. Kasi di ba, ibang mga nag-apply dito sa Canada, nire-record pa ng IELTS, English profession, di ba? Ngayon, hindi na, pinababa na nila yung level ng English, level 4 na. Kahit level 4 yung English mo, pwede ka na ma-qualified pag ganun sa permanent resident. Kaya guys, malaking opportunity yan na binigay ngayon ni Canada. Kasi nga naman, malaki rin yung sacrifice at na ginagawa ng mga caregiver natin, no? Sa iniwan nila yung mga family nila doon para mag-apply dito at makakawa ng permanent resident para naman makuha nila yung mga relatives nila at mga family nila sa Pilipinas. Kasi yung the way ng process na para lang makuha nila yung mga anak nila is maging permanent resident sila. Yun lang yun. Okay guys, thank you. At sana meron kayo nakuha konting info sa binigay ko ngayon kay Alex and JJ. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye! Bye. Bye.